Buti na lang may naimbento ang taong instrumento na ginagamit para makahinga tayo sa ilalim ng tubig. Alam ko yan! Yan ang mga gamit sa scuba diving! Excited ka na naman. May mga kaibigan tayong explorer na ituturo yan at ipapasyal pa tayo sa Batangas. Panoorin natin to. Para makatuklas ng iba't ibang mga nilalang sa ilalim ng dagat, pumunta ang Pinoy Explorer Team sa Anilao, isang barangay sa Mabini, Batangas na sikat sa divers at snorkelers, Pinoy man o turista. Marami raw kasing underwater wonders ang Anilao. Pero para lubusan nating makita ang mga ito, kailangan natin ng special na mga gamit. Special na kasuotan at special na kakayahan. Scuba is self-contained underwater breathing apparatus. Breathing through compressed air. When we talk of scuba, kasi alam mo yung the ocean is napakalaki niyan, di ba? When you go down, is totally different world. Ayon kay Dive Master Manding, kailangan munang sumailalim sa training at certification ang mga scuba diver. Hindi kasi pwede yung basta-basta ka nalang lulusog sa dagat. Pwedeng abutin ng ilang linggo o buwan ang training para maging isang certified diver. Pero ang good news naman sa scuba diving ay wala talagang striktong age limit o requirement kung gusto mong magsimulang matuto. Kaya naman ang makakasama natin ngayon sa pag-explore sa ilalim ng dagat ay ang ating guest explorer na si Maxine. Advanced diver nang maituturing si Maxine. At maraming beses na siyang nakapag-dive. Pero magugulat kayo kung gaano pa siya kabata nung una siyang nagsimula. Since 6 years old na-discover ko na yung new world. Parang sa world ng underwater naman. So, masarap sa feeling. Lakas lang talaga nung loob. Tas, dapat interesado ka talaga sa ginagawa mo. Si Maxine ay anak ng isang scuba instructor trainer at isa ring kilalang character actor at underwater videographer, si Jess Lapid Jr. Mas masayang mag-explore kung may mga kasama. Kaya ito, kajamming ni Maxine ang kanyang mga kapatid at kapwa divers, sina Patricia at si Justin. Gaya ni Maxine, well-trained na rin ang dalawa niyang kapatid sa scuba diving. O ayan, handa na ang ating mga diver na lumusong sa tubig. Oops! Reminder lang po, kapag 3 months na tayong hindi nakapag-dive, dapat nating i-refresh lahat ng exercises para makaiwas tayo sa aksidente. Kaya yun na po ang gagawin natin ngayon. Halika na! Oo nga naman, tama si Maxine. Mag-refresher course muna tayo para safe na safe ang muling pag-dive ng ating underwater explorers. Gagawin ang refresher exercises sa isang spot na malapit lang sa baybayin. Ang tawag nila dito ay classroom. Ilan sa mga ginagawa ng divers kapag may refresher ay ang regulator recovery. Para tiyak na mabilis at tama ang pagkuha ng regulator sakaling matanggal ito. Ang mask clearing naman ay para matiyak na hindi masyadong masikip o maluwag ang pagkakasuot. At isa pa, para sigurado ang visibility sa ilalim ng tubig. Ngayong napasadahan na ng mga diver ang exercises, ready na sila sa kanilang gagawing underwater exploration. Mamaya, yan ang ipapakita sa atin ni Maxine. Tito Aga, dahil sa lagi mong sinasabi na tumingin-tingin ka lang at marami kang matutuklasan, andito ako ngayon upang ipakita sa inyo ang kagandahan ng mga dive spot na manatagpuan dito sa Anilao, Batangas. Tignan mo nga naman, kahit sa ilalim ng tubig, damang-dama ang excitement ng ating young divers. Unang pupuntahan ni Maxine ang Daryl Laot, isang wreck site sa Anilao. Mapapasyalan daw dito ang natirang structure di umano ng isang restaurant noong 1980s. Aba, oo nga no, may mga bakal-bakal pang frames. Ayon sa Dive Master, may mga 110 feet din ang pinakamalalim na parte ng wreck site na ito. At sa tagal nang nakalubog ang structure na ito, tinubuan na ito ng marine organisms tulad ng barnacles. Mga crustacean ang mga ito o kalahi ng mga alimango. Mahilig talaga silang kumapit sa ibang bagay. Siyempre naging playground na rin ang site na ito ng maliliit at cute na mga isda.
time to go back. Ika nga ng divers, kailangan nang mag-ascend. And andito naman tayo sa Twin Rocks. Pwede nating makita dito ang giant clams saka yung School of Jocks. Sa lalim namang 20 to 50 feet, nakainkwentro sila ng mas malalaking mga isda. Hindi isa, hindi dalawa, kundi isang buong school. Isang malaking tropa ng mga talakitok. Sobrang dami nila. At ang ganda lang nilang tignan habang sunod-sunod ang mga isda sa paglangoy. Wow! Ang mga talakitok na ito ay kilala rin sa tawag na jacks. Karaniwan itong nakikita bilang paninda sa mga wet market o palengke. Masarap kasi itong lutuin at gawing ulam. Pero sa Anilao, no touch ang mga talakitok. At iyan ay dahil ipinagbabawal na ang commercial fishing practice dito. Mahilig daw ang mga talakitok na maggagagala sa palibot ng mga reef. Pati yata ang divers natin na palibutan na. Kaya naman itong sina Maxine, enjoy na enjoy sa kanilang pag-explore. Hindi nabigo ang underwater explorers natin sa pag-abot sa lalim na 15 hanggang 30 feet para maghanap ng giant clams. Ito ang isa. At isa pa. At ito pa. Ayos! Tridacna gigas, ang scientific name ng giant clam, na kilala rin sa palayaw na taklobo dito sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking bivalve mollusk sa buong animal kingdom. Ang ibig sabihin ng bivalve ay dalawa ang parte ng shell nito. Bibot, may kikwento ka ba tungkol sa mga giant clam? Alam nyo bang ang giant clams o taklobo ay kayang umabot ng halos 4 feet ang haba? Malaki nga talaga! Halos abutin ng tangkad ng hockey goal! Hanggang 200 kilos naman ang pwedeng abuting bigat ng giant clams. Parang kasing bigat na ng isang drum ng langis. Pero hindi lang kilala sa pagiging malaki ang marine creatures na ito. Medyo matatag din sila pagdating sa lifespan. Alam nyo bang kayang umabot ng giant clams na mabuhay ng hanggang 100 years in the wild? Grabe! Napakatagal ng panahon nun! Aba, tama nga si Maxine. Gigantic nga sa laki ang mga clams na ito. Biruin nyo yung dala ni Maxine na clamshell. Kapiraso lang ang size kumpara sa giant clams. Dahil sa natatanging laki at ganda ng giant clams, marami ang gustong kumuha ng mga ito mula sa kanilang natural habitat. Nakakain kasi ang pinakalaman ng mga giant clam. Ang adductor muscle naman o ang nakakapagpapabukas at nakakapagsara ng shell ay tinuturing namang delicacy. Tapos ang mismong shell nito ay ginagawang palamutin. Kaya naman maswerte ang divers natin dahil nakakita sila ng giant clams sa mismong natural habitat. A great habitat. indicator for Anilao if they do have naturally occurring giant clams, because it means that the waters are very clean and very clear, not only for the clams but also for all the other reef inhabitants. Pero sa kabuuan, pakonti ng pakonti ang mga ito. Sa katunayan, classified na sa ilalim ng IUCN o International Union for Conservation of Nature bilang vulnerable species ang giant clams. Ibig sabihin nito, nanganganib na silang maubos kaya dapat nating alagaan. Para maiwasan ang tuluyang pagkaubos ng giant clams, mahalaga na mapanatiling maayos ang likas na tirahan nito o ang kanilang natural habitat. Mahilig daw tumambay ang mga ito malapit sa mabababaw na reefs, kung saan pumipwesto lang sila sa coral sand o sa mga durog ng corals. Pero numinipis at halos naglalaho na ang coral reefs sa ating karagatan. Without coral reefs, many of the fish we are familiar with, both in aquariums and on our tables for dinner or for lunch, would not be around because they provide homes and food. Also, the high biodiversity is very important because with the lots of biodiversity, you have all types of fish interacting in the ecosystem. Kaya importante na gumawa ng mga alternatibong paraan para kahit papano may masilungan ang sea creatures. Marami na dito sa Anilao na marine protected areas. Some tourists, they come directly from Naiya
the airport directly dito sa resort. So yun talagang purpose nila. So we attract many tourists, may income yung mga locals. So ngayon, nagiging aware sila, no? They have to protect the environment. Kaya rin natin i-promote yung sariling atin, yung nature, environment na meron tayo sa bansa natin, tsaka na dapat natin talagang i-discover. Kasi maganda, yun. Maganda talaga siya, and learn to respect yung places na dapat i-respect talaga. Maxine! At sa mga kasama mo, thank you very much sa pagdadala sa amin sa ilalim ng dagat sa Anilao, Batangas. Thank you!